Maligayang panunood po kareka. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang action movie na may pamagat na Sniper Rogue Mission. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang isang grupo ng mga miyembro ng FBI mula sa Estados Unidos na nasa isang misyon para salakayin ang isang adult film production site. Ang misyon ay pinamunuan ng taong nagngangalang Zero. Pero bago pa magsimula ang operasyon, ay tinawagan muna ni Zero ang kanyang matalik na kaibigan na si Brandon upang humingi ng tulong sa pagbabantay sa isang babae na nagngangalang Laura. Nakadiskubre kasi sila na si Laura ang utak sa likod ng paggawa ng mga adult films. Bukod pa rito, ay isa rin siyang bugaw at may itinatagong negosyo ng human trafficking o illegal na pagbebenta ng tao. Bukod sa kanyang illegal na gawain, ay kilala rin si Laura bilang isang malupit na tao. Kapag nagkamali ang isa sa kanyang mga tauhan, ay hindi siya magdadalawang isip na patayin ito. Sa parehong oras karekap, ay nakatanggap ng impormasyon ang mga tauhan ni Laura na may parating na miyembro ng FBI sa kanilang lugar sa loob ng 30 minuto. Dahil dito, ay agad na nagutos si Laura sa kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng mga babae na nakakulong sa lugar. Natakot si Laura na baka isa sa mga babae ay mahuli ng FBI at isiwalat ang kanyang mga sekreto sa media. Bago ang masaker karekap, ay kinausap ng isa sa mga tauhan ni Laura na si Simon ang isang babaeng nagngangalang Anna. Si Simon, na lihim palang may pagtingin kay Anna, ay nakiusap sa kanya na tumakas agad dahil malapit nang dumating ang mga tauhan ni Laura para patayin ang lahat ng babae sa lugar. Maya-maya ay matagumpay na nakatakas si Anna at kasunod nito ay sinimula na ang pagmasaker sa mga babae. Pagkatapos ng insidente karekap, ay dumating si Zero kasama ang mga tropa ng FBI. Pero sa kasamaang palad, ay wala na silang naabutang buhay. Ang tanging naiwan na lang ay ang mga bangkay ng mga babaeng pinaslang ng napakabrutal. Habang nasa lugar pa si Zero, ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Brandon at ibinalita ni Brandon na may isang minister na inaresto niya dahil sa hinalang pakikipagsabuatan kay Laura sa human trafficking. Dahil dito, ay plano ni Brandon na isuko ang minister sa mga otoridad para siya ay mabigat na maparusahan. Pagkatapos karekap, ay bumalik si Brandon sa base at nagsimulang isalaysay sa kanyang nakatataas na opisyal na si Gabriel ang tungkol sa koneksyon ng minister sa human trafficking network. Pero sa halip na papuri ang matanggap niya, ay isang matinding pagsita ang inabot ni Brandon. Mahirap kasi kasuhan si Harvey, ang minister ng US border. Bukod pa rito, ay kulang pa sa ebidensya si Brandon upang mapatunayang may kasalanan si Harvey. Dahil dito karekap, ay napilitan si Gabriel na palayain si Harvey. Bilang kapalit, ay pansamantalang sinuspinde sa kanyang tungkulin si Brandon. Makalipas ang kaunting sandali, ay dumating si Harvey upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi niya na nagpunta siya sa lugar ni Laura para lamang kunin ang ilang gamit na ipinahiram niya rito. Kasabay nito, ay nagpakita si Harvey ng ebidensya na si Laura ay natagpuang patay matapos uminom ng lason. Iginiit din ni Harvey na wala siyang kinalaman sa human trafficking at hindi siya kailanman sumali sa ganitong negosyo. Samantala, sa ibang lugar karekap, ay napagtanto ng grupo ng mga hitman na may isang babaeng nakatakas noong gabi ng masaker. Kaya, agad na nagutos ang kanilang pinuno na si Dex sa dalawang sniper na hanapin si Anna. Hinala niya ay baka tumakas si Anna patungo sa presinto ng pulis upang iulat ang nangyari. Habang nasa presinto ng pulis, ay nagulat si Anna tungkol sa karumal-dumal na karanasang pinagdaanan niya. Bigla namang dumating si Zero at ipinakilala ang sarili bilang miyembro ng FBI na may tungkuling protektahan si Anna mula sa panganib ng mga hitman. Ipinakita ni Zero ang mga litrato ng mga kriminal na target ng kanilang operasyon noong gabing iyon. Pagkakita ni Anna sa larawan ni Harvey, ay agad siyang nagsalita at sinabing ito ang taong nagtangay sa kanya at sa mga babaeng bayaran papunta sa isang lungsod sa Amerika. Ibig sabihin karekap, ay kasabwat ni Laura si Harvey sa pamumuno ng human trafficking business. Sa kabilang banda, ang dalawang sniper ng kalaban ay tahimik na minamanmanan si Anna mula sa malayo. Handa na silang bumaril mula sa tuktok ng isang gusali. Pero dahil baguhan pa sila, ay nagmintis ang putok at isang pulis ang tinamaan, imbis na si Anna. Nang makita ang insidente, ay agad na tumakas si Zero kasama si Anna palabas ng presinto.
Sa lugar naman ng mga assassin karekap ay galit na galit si Dex matapos makatanggap ng ulat tungkol sa nabigong misyon. Sumigaw siya sa dalawa niyang tauhan at sa sobrang galit niya ay sinira niya ang mga gamit sa paligid. Samantala, patuloy pa rin si Brandon sa pangungumbinsi kay Gabriel. Pero dahil matigas ang ulo ng kanyang boss, ay ayaw pa rin itong maniwala sa mga sinasabi ni Brandon. Hanggang ngayon ay wala pa rin kasing sapat na ebidensya si Brandon upang mapatunayang may sala si Harvey. Dahil dito ay na-frustrate si Brandon at umalis na lang dahil hindi pinaniwalaan ang kanyang mga sinabi. Napagdesisyonan niyang kumilos ng mag-isa upang ilantad ang lahat ng nasa likod ng human trafficking case. Pero dahil mahirap kalabanin ng isang minister at ang kanyang mga tauhan, ay kinailangan nilang humingi ng tulong. Si Zero bilang isang secret agent ay maraming kilalang mga sundalo at eksperto sa labanan. Isa sa kanila ay ang isang babaeng assassin na kilala bilang Lady Death na sa nakaraang pelikula karekap ay ipinakilalang si Yuki. Magaling siya sa pagsalakay at sa mga ganitong larangan ng mga misyon. Kinabukasan karekap ay nagtungo sina Zero, Brandon at Anna sa isang cafe sa Baltimore. Ang cafe na iyon ay madalas na tambayan ni Yuki kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang naghahanap sila ay pumasok si Brandon at nagtanong sa mga tao tungkol kay Lady Death. Ngunit bigla na lang may isang nerdy na lalaki na nagngangalang Pete ang bumulong sa kanya at sinabing sumunod ito sa kanya palabas. Paglabas nila ay bigla na lang lumitaw ang isang misteryosong babae na si Yuki at agad na inambush si Brandon. Akala ni Yuki na si Brandon ay isang hitman na ipinadala para patayin siya. Habang nag-away sila ay dumating sina Zero at Anna at ipinaliwanag ang nangyari na isa lamang itong hindi pagkakaintindihan. Pagdating nila sa tirahan ni Yuki, ay ipinaliwanag ni Zero ang kanilang layunin at humihingi sila ng tulong kay Yuki para puksain ang sindikato ng human trafficking. Isa sa mga naging biktima ng human trafficking ay naroon mismo sa harap ni Yuki at ang utak sa likod ng lahat ng ito ay isang opisyal ng gobyerno. Noong una, si Yuki na matagal nang nagretiro sa mundo ng pagiging assassin ay tumanggi na sumali. Pero nang marinig niya ang kwento ni Anna tungkol sa sinapit ng mga biktima, sa huli ay pumayag siya na tumulong sa grupo ni Zero. Ang unang hakbang nila ay makipagkita kay Pete, ang nerd na lalaki na isang eksperto sa pag-hack ng mga impormasyon. Doon sila nagsimulang magsaliksik ng impormasyon tungkol sa opisyal at sa lahat ng mga kasabwat nito. Kalaunan ay natuklasan nila ang isang sabwatan na may kinalaman sa death files ni Laura. Napagpasyahan nila na malamang ay pineke ni Laura ang kanyang kamatayan upang makabalik muli sa human trafficking business gamit ang bagong pagkakakilanlan. Upang makumpirma ang katotohanan, ay inutusan ni Zero si Anna na kontakin si Simon, ang lalaking tumulong sa kanyang makatakas mula sa adult film set. Habang nagtatanong si Anna tungkol sa pagkamatay ni Laura, ay eksakto namang hiniram ni Dex ang cellphone ni Simon. Sa puntong iyon, ay nadiskubre ni Dex na ang taong tumulong kay Anna ay sarili pala niyang tauhan na si Simon. Agad nagbanta si Dex kay Simon at pinilit siyang imbitahan si Anna sa isang cafe para tapusin na ito sa lalong madaling panahon. Samantala, sa headquarters ni Gabriel karekap ay nagsimula na siyang magduda. Sinimulan niyang imbestigahan ang mga dokumento ng pagkamatay ni Laura kasama na ang mga taong sangkot sa likod ng human trafficking business. Kalaunan ay natuklasan ni Gabriel ang ilang kahinahinalang detalye sa death file ni Laura na tila masyadong maayos at planado ang pagkakagawa. Pero hindi pa rin siya makakilos dahil kulang pa siya sa matibay na ebidensya. Kaya palihim niyang minomonitor si Harvey dahil malaki ang hinala niyang sangkot ito sa human trafficking operation. Kinabukasan karekap ay nakipagkita sila sa grupo ng mga tauhan ni Laura, ngunit dahil nagdududa si Zero na baka traidorin sila ni Simon, ay inutusan niya si Yuki na samahan si Anna sa meeting. Samantala, sina Zero at Brandon ay naatasang bantayan sila mula sa loob ng gusali gamit ang sniper na baril. Pagkatapos ay dumating na si Simon sa cafe kasama ang kanyang grupo. Ngunit bigla namang nag-utos si Dex sa kanyang dalawang sniper na barilin si Anna pagdating nila. Bukod sa pagpatay kay Anna, ay iniutos din ni Dex na patayin si Simon bilang parusa sa kanyang pagtataksil sa grupo. Pagkatapos mapatay si Simon, ay agad na umalis si Dex para obserbahan ang paligid. Samantala, ang ilan sa kanyang mga tauhan ay naatasang bantayan si Anna at patayin siya pagdating sa lugar. Pagdating ni Anna at Yuki sa cafe, ay tila kakarating lang din nila.
Doon ay may isang malaking lalaki na nagkunwaring nagbabasa ng libro sa tabi nila. Sa ibang lugar ka-recap, sina Zero at Brandon ay naghahanda upang tukuyin ang kinaroroonan ng mga sniper na kalaban. Pero sa kasamaang palad ay hindi pa rin nila makita ang pinagtataguan nito. Ang hindi nila alam, sina Dex at ang kanyang mga sniper ay nasa kaparehong gusali lang pala at nasa rooftop lang ang mga ito. Habang naghihintay si Ana sa pagdating ni Simon, ay bigla silang inatake ng mga sniper ni Dex. Buti na lang, nasagip siya ni Yuki at agad siyang pinatakas sa lugar, habang si Yuki ay nakipaglaban naman sa malaking lalaki na nasa cafe. Unfucking believable. Sa kabilang banda ka-recap, ay napansin ni Zero na nasa itaas lang ng gusali ang mga sniper, kaya mabilis siyang umakyat patungong rooftop. Doon ay nakasalubong sila ni Dex at agad silang naglaban ng matindi. Sa simula ay nahirapan si Zero sa laban, pero sa huli ay nagawa niyang bumawi at barilin si Dex sa ulo hanggang sa mamatay ito. Habang nagaganap ito ka-recap, ay patuloy pa rin ang labanan ni Yuki at ng malaking lalaki. Ngunit, natigil ito nang dumating ang mga pulis. Dahil natakot si Yuki na maaresto, ay agad siyang tumakbo at tumakas. Samantala, ang malaking lalaki na hindi nakatakas ay kumidnap ng isang sibilyan at nagbanta na patayin ito kung hindi aalis ang mga pulis. Ngunit, makalipas lang ang ilang segundo ka-recap, ay isang bala ng sniper ang tumama sa ulo ng lalaki at si Brandon pala ang bumaril na nasa loob pa rin ng gusali. Pagkatapos ng kaganapan ka-recap, ay nagtipon-tipon muli ang grupo sa tirahan ni Yuki at doon ay pinakita ni Zero ang cellphone ni Dex na nakuha niya sa gitna ng labanan. Sinabi rin ni Zero na kailangan nilang pumunta sa bahay ni Pete na hacker upang buksan ang cellphone at makuha ang mga impormasyon. Pagdating doon, ay ginamit ni Pete ang kanyang husay sa pag-hack at tagumpay niyang na-unlock ang cellphone. Doon nila natuklasan ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga taong sangkot sa human trafficking. Hindi lang iyon, kumpleto rin ang datos mula sa transaksyon, petsa, oras ng delivery, at ang pinaka nakakagulat sa lahat ay ang katotohanang pinikilang pala ni Laura ang kanyang kamatayan at gumamit ng bagong pagkakakilanlan. Ang plano ay sinuportahan ng border minister na si Harvey. Pagkatapos makuha ang ebidensya, ay agad na ipinagbigay alam ni Brandon sa kanyang mga nakakataas na opisyal ang mga impormasyon. Samantala, ay nagsimula ng magplano sina Zero at Yuki kung paano atakihin ang base ng kalaban, ubusin ang grupo ni Harvey, at iligtas ang mga kababaihang bihag. Sa kabilang banda ka-recap, ay nagsimulang pumasok si Gabriel sa bahay ni Harvey ng palihim. Pagdating niya roon, ay natuklasan niya ang ilang peking dokumento tungkol sa pagkamatay ni Laura na lumalabas na nagpalit lang pala ito ng pagkakakilanlan bilang isang ordinaryong sibilyan. Bukod pa rito, ay nakakita rin si Gabriel ng ebidensya ng pagpuslit ng mga kababaihan at pinilit sa prostitusyon. Habang kinukuha ni Gabriel ang mga ebidensya, ay biglang lumitaw si Harvey at tinutukan siya ng baril. Pero nakailag si Gabriel at mabilis na tumakbo paakyat sa itaas ng bahay para magtago. Pagkatapos ay binugbog niya si Harvey at nawalan ito ng malay. Sa ibang lugar ka-recap ay lumipat ang eksena sa dock kung saan patuloy na minomonitor ni na Zero, Brandon at Yuki ang kilos ng kalaban. Pinaghatian nila ang mga tungkulin. Si Yuki ang inatasang patayin ang mga kalaban isa-isa na parang asasin, habang sina Brandon at Zero naman ang magsisilbing support at aatake mula sa itaas ng container car. Maya-maya lang ka-recap ay nagsimula na ang putukan sa pagitan ng dalawang grupo. Nakita ni Zero na nahihirapan si Yuki sa dami ng kalaban, kaya nagdesisyon itong bumaba at tumulong sa pagpatay sa mga kalaban. Ngunit pagkababa ni Zero ay naiwan mag-isa si Brandon sa container car at biglang inatake ng isa sa mga tauhan ng kalaban.
Hindi nagtagal ay nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan nila. Habang tinutukan na si Brandon ay mabilis niyang inihagis ang kanyang sniper kay Zero. Sa parehong sandali ay agad tumutok si Zero at pinutukan ang kalabang sniper na tumama sa ulo at napatay ito sa isang putok lang. Matapos mapuksa ang mga hitman karekap, ay dumating ang mga pulis at ilang ambulansya upang iligtas ang mga babaeng biktima ng kidnapping. Kasabay nito ay binilita ni Gabriel na naaresto na si Harvey at nakakuha na rin siya ng sapat na ebidensya para mapakulong ito. Tungkol naman kay Laura na nagkunwaring patay na, ay malaki ang posibilidad na nagtatago ito sa isa sa mga container car. Kaya agad nagmadali si Brandon na i-check ang bawat container. Pero dahil nakaalis na ang lahat ng babae, ay mabilis siyang pumunta sa ambulansya. Sa daan ay may nasalubong sila na isang kahina-hinalang ambulansya. Pag-check nila ay patay na ang mga pasahero sa loob at malaki ang posibilidad na si Laura ang may gawa nito. Sa kabilang banda karekap ay nakatakas si Laura matapos niyang patayin ang tauhan ng ambulansya. Sinubukan niyang humingi ng sakay sa isang lumaang kotse, sabay gawa-gawa ng kwento na ninakawan daw siya. Pero ang hindi niya alam karekap, ang taong nagbigay ng sakay sa kanya ay si Ana, ang babaeng dating inalipusta at pinilit niya sa prostitusyon. Hindi nagtagal ay agad na pinatay ni Ana si Laura at iniwan ang bangkay nito sa gitna ng kalsada. Ilang araw ang lumipas karekap ay makikita natin si Gabriel na nagretiro na mula sa CIA. Sinabi niya kay Brandon na magtatayo si Zero ng isang bagong team na layuning lipulin ang mga high-class na mafia. Sa panahon kasing ito, ang mga opisyal na dapat na tagapagtanggol ay sila pa mismong utak ng mga nakakagulantang na krimen. Kaya't kikilos sila ng palihim at lilimitahan ang tiwala sa gobyerno. Ang kanilang misyon sa ngayon ay wasakin ang mga traidor sa bayan at ibalik ang hustisya ng mga naaapi. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!